Samantala, sa kabila ng paghingi ng paumanhin, tila hindi pa rin tuloy ang humuhupa ang kritisismong matatanggap ni Quezon City Representative Bong Suntay kaugnay ng kanyang mga naging pahayag patungkol sa aktres na si Ann Curtis. Pagkatapos kasi ng ethics complaints sa House of Representatives kahapon, patong-patong na criminal at administrative complaints naman sa Ombudsman ang haharapin ni Suntay. Ang kanyang asawa naman hindi na rin naiwasang magkomento sa issue bilang nadadamay na raw siya at kanilang mga anak. Narito ang kabuuan ng balita. Sa kasagsagan ng deliberasyon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong Martes, naging sentro ng batikos at kritisismo ang kontrobersyal na pahayag ni Quezon City Representative Bong Suntay patungkol sa aktres na si Ann Curtis. Ang kanyang walang mali siyang analogy hindi nagustuhan ng publiko lalo na ng mga kababaihan na iginiit na hindi katanggap-tanggap ang mga ganitong nakakabastos na pahayag mula sa isang public official at ngayon pang National Women's Month. Sa gitna ng kritisismo, makailang beses nang dinipensahan ni Suntay na wala siyang malisyosong intensyon sa mga nasabing pahayag. Sa halip, isang analogy lamang upang magbigay linaw sa isinasagawang diskusyon. Kamakailan ay humingi na rin siya ng dispensa sa mga maaaring na-offend ng kanyang pahayag at naiintindihan daw ang naging reaksyon ng publiko. Kahapon, formal nang naghain ng Gabriela Party List kasama ang grupo ng mga kababaihan ng ethics complaint sa House of Representatives laban kay Suntay. Ngayong araw naman, ilang grupo pa ng kababaihan ang naghain ng formal na reklamo laban kay Suntay sa Office of the Ombudsman. Pinangunahan ng World March of Women Pilipinas ang isang protest march at rally bago tuloy ang maghain ng patong-patong na kaso laban kay Suntay kasabay ng pagkondena sa naging inappropriate analogy. Kabilang sa mga kasong isinampa ay ang mga paglabag sa Safe Spaces Act, Magna Carta of Women at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Samantala, nagsalita na ang asawa ng mambabatas na si Sheila Guevara Suntay kaugnay ng nasabing issue. Pinabulaanan niya ang kumakalat na balita na tinawanan niya lamang ang issue at nanindigang hindi siya sang-ayon sa naging analogy ng asawa at na hindi niya rin ito kinukonsinte. Humingi siya ng paumanhin sa aktres at pamilya nito at iginiit na walang sinumang babae ang dapat mapagsalitaan ng ganito. Dagdag niya, lahat ng kababaihan ay nararapat na itrato ng may dignidad at paggalang. Nanawagan naman siya sa publiko na huwag silang idamay ng kanyang mga anak sa issue. Wala raw silang kinalaman kung kaya't nanawagan siyang itigil na ang panghaharas sa kanila. Ito ay matapos ding makatanggap ng kritisismo ang pamilya matapos ang balitang tinawanan niya lamang ang usapin. Para sa EuroTV News, Mia Layagi, sumasaludo sa bawat Pilipino.